Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDQers. And welcome po sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyo pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Tayo po ay nakasubaybay sa naging karanasan ng ating mga kapatid sa Masara, Maco, Davao de Oro nang sila po ay sinalanta ng pagguho ng lupa. Nang sila po ay inilika sa mga evacuation center, naroon din po tayo upang subaybayan ang kanilang kalagayan. Nitong huli po, ngayong taon pa rin 2024, ang iilang opisyal po ng Davao de Oro, lalong-lalo na sa pangunguna ng Bangon Davao de Oro team, ay may ginawang hakbang. Ito ay ang pagbibigay ng libreng pabahay sa mga naging biktima ng Masara landslide. At tayo po ay naging saksi sa kanilang naging groundbreaking ceremony, gayon man sa naging programa ng nabanggit na pangyayari diyan sa Barangay Panibasan, Maco, Davao de Oro. And we were able to interview two of the victims, yung mga nawala ng bahay. And after ng iilang mga nagbigay ng pahayag, ng speeches sa programa, ay atin po silang makakapanayam. Ang atong pabahay, dili ni maposible kung wala si Speaker Romualdez. Sa tinuod nga storya, nag-ambag-ambag si Speaker, kauban si Kong Maricar, mga atong friends nga naapo diri, nga mga kontraktor ni Kong, na diri nitabang yun, mga dagko kay kasing-kasing, naghatag og oras na diri sa inyong atubangan karon para muhatag anang inyong atong pabahay. Atong palakpakan sila. So atong iampo nga mapadayon ni karon natay 80 ka beneficiary sa ato ang phase 1. Maningkamot tapuhon nga maabot ta og phase 2 para mahatagan jud nato ang mga hardly hit sa Zone 1 and Zone 2. Pero kung naatay sobra nga makita nga pondo, walay problema, himuan nato balay ang nakabutang sa no-build zone areas. Dili ta kinahanglan magsisihay. Kundili, atubangon nato ang problema. Unsa may problema? Pag-unsa nato hatagan og balay ang mga biktima. Mauna dapat ang gihisgutan. Dili maghisgot si Kapitan Manggod, si Mayor Manggod, o kinsa pa diha, apan move forward ta sa unahan. Pangita tagpaagi, wala tay lain i-blame. Ang mga katawhan, di po nimo masisi tungod sa kawad-on. Mangitag yung trabaho dito, bisag unsa kalisod. Kung dili, kunta, atong una-unahon, unsa na to pagplastar ning mga pamilya na nagpuyo sa mga lugar nga gideclare na sa MGB as non-habitable. Pasabot, di na pwede puyan. Kay anytime, tungod kay adunay na mga liki, anytime basig mag-landslide na pod. Adunay gibutang nga tent city kuno, apan kabalo pa mo. Unsa kalisod magpuyo sa usa ka init nga lugar. Adunay mga disgrasya. Okay lang, way problema. Kay temporary lang man. Ang pangutana sa mga katawhan, kanus aba kutob ng temporary. Magulat pa may isa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, nga magpuyo namin sa classroom sa eskwelahan, dili pwede.
Kita, as public official, ado naman tayo resources sa gobyerno, pwede man ta manawagan sa mga negosyante, sa mga civilian, ado na'y malumong kasing-kasing, sama sa gibuhat na ko sa una sa Partners Forum, nganong di man nato buhaton. In a meeting of minds, si Vice Gov Tyron, si Congressman Maricar nagplano, ako naminaw lang po ko sa ilang mga plano, ug nalipay ko, kay sila mismo naguna-huna, bisag si Kong Maricar taga District 1, apan naguna-huna siya, dili lang siya ang distrito, apan apil na sa Distrito 2. Atong palakpakan. Og diha-diha, nag-mobilize din sila. Og diha-diha, wala nagduha-duha si Speaker Martin Romualdez, mauging una, naghatag og donation nga 3.5 million. Og diha-diha, nagboluntaryo po si FABC Raul Mabanglo nga mo'y naglandeb sa atong pwesto diha pohon. Og diha-diha, ang kapitan sa Panibasan naghatag pog luna, although gipalit sa Tindog Combal Foundation na may pondo atong foundation. So, way problema, gipalit na to. Apan, gihatag ni Kapitan og bargain lang nga presyo. Mubo lang. So, pasalamat ko kang Kapitan Nonoy Tinana. Nga doon na gyapoy malumong kasing-kasing nga mo'y participate, may share gyapon sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa ilang pamilya aron lang may tabo ning atong pagsugod sa pagtukod sa balay. Ug daghan pa ang nagtabang. Usa ka sibilyan nga akong amigo, negosyante, muhatag pog tabang si Butsoy Tauho. Matabang po na usa ka minero. Ug daghan pa, di na nako ingan lang isa-isa. Apan pila ka balay ra ni? Atong gisugdan siguro mga 80 to 100 houses. Sama sa sulti ni Konsehal Carl, di ta mabalaka atong mga qualified nga nangin nagbalay. Kay phase 1 lang ni. Aduna pay dako nga mosunod ani. Kay kabalo ko ang atong mga amigo ang nag-share, nagtabang sa una sa atong pabahay nga program, kabalo ko, dili budto sila mo balibad. Pasiuna lang ni. But it is the politics of generosity. The politics of generosity nga natun-an nato sa Gawad Kalinga. Nga natun-an nato sa atong mga kalihukan sa una pa. Nasugdan atong panahon sa 2008 sa Barangay Masara. I was a volunteer then, and many of us here are volunteers also. And diri nato makita no diri sa ato ang lungsod o mga katawhan sa Barangay Masara, Barangay Panibasan nga ang tinuod na pagtinabangay, ang tinuod na paggigiusa sa ato ang mga proyekto o ingani na mga programa maoy tinuod nga paghigugma sa atong matag-usa. Ang commitment ni Speaker Martin Romualdez sa paghatag niya, pag-share niya sa iyahang generosity sa ato. Masking wala pa siya ka-ari diri, no? Masking wala pa siya kakita. But, nakahibalo siya nga gikinahanglan ang mga taga-barangay Masara nga makapuyo o nakita niya ang kahimtang na dili di ay sayon. So walay duha-duha, naghatag dayon siya og financial assistance sa ato. Palakpakan nato si Speaker Martin Romualdez. Isa lang na siya. Congresswoman Maricar Zamora, dili nato congressman dire. Pero ni-extend yun siya og help sa ato. Actually, siya ang naghatag og idea sa ako ani. Habang nag-istorya-istorya mi, nagakape mi dito sa Maragusan. No? Ang iyang giingon sa ako may untag, pares-pareha sa mig birthday halos. May 3 months si Kong, ako may 8.
So, may na lang ni nga ang atuang regalo sa atong sarili ang kining makatabang ta sa atong isig ka tao. So, mao kini na nabuo ang konsepto sa balayanihan. Daghan pa mga donors and sponsors nga gi-mention ganiha na naghatag sa ilahang mga personal o mga dili lang monetary, daghan nang nagpalista para mag-volunteer, no? And we will go to call for the action, no? Kining volunteerism nato sa pagbayanihan nato. Open kaayo. Kamo dawat, no? O masking unsa para lang na ma-achieve nato pag-abot sa panahon ang paghimo sa 80 ka buok sa kabalay para sa 80 ka pamilya nga nabiktima o mga survivors sa Barangay Masara. So isip, Vice Gobernador ninyo, ako nagapasalamat sa mga nagpaluyo ni ini, nagtabang o kamo mga volunteers nakigsalmot na kanamo sa kining mahinungdanon ng programa para sa katawhan diri sa lungsod sa Mako. Kini siya ang tinuod ng paggugma sa ato ang mga isig katao diri sa ato ang lungsod. Isip na pod usa ka amahan, usa ka inahan, usa ka opisyales. Among gitan-aw, dili pwedeng pahulaton ang atong katawhan para makaplastar sila og ilang puy-anan. Dili nato pwedeng hulaton ang nasyonal nga panggamhanan para lang makatukod kita pinaagi sa housing authority. Kinahanglan natong mulihok na pod para makahatag kita og puy-anan silungan sa ato ang mga benepisyaryo. Tuod sa pag-conceptualize ni Vice Gov, insya maring, tabangi mi ani, ingko paring siguraduho nato unahan, nga kanang imong plano, di ko mapolitika anak, kay di ko muapil anak, kay taga-district 1 ko. Pero ang iyang ingon, maring, wa man siguro'y utlanan ang pagserbisyo sa katawhan. Dili man siguro nato pwedeng piyungan na lang ang atong katawhan tungod ni Ana. So, iko sige, unsay matabang nato. Nag-design sila. So, dinha sa ilahang gi-design, kung tagpila man ni, uy, mahalon kod gamay. Kay o gusto tag barato, ko palit gyud tag tent nga blue. Kay para barato, so magkinahanglan gyud og kwarta. Ikaw ra pa tay kwarta ani, kay puro baya ta outsider, di ta munisipyo, dili ta probinsya. So sige lang, maningkamot lang ta. Og sa paglabay sa mga adlaw, na testing ta og pangitag pamaagi, kay ang matag balay nagkantidad og 100,000, pero gawas ni ana amo panggitan-aw ang pagplastar sa atuang yuta. Apil pa din ha ang tubig, kay kung di yun pwedeng magbalay tang way tubig. Na ICR, wa may tubig, kung di pwede nang way tubig. Di po pwedeng way suga. So kinahanglan apil na sa atuang planuhan. O sa pagplano, mukabat og around mga 10 million pesos para makatukod kita og 80 ka balay. Og sa isa katawag nako kay Speaker Martin, anak man gyud mi, mga congressman magpalaban gyud mi sa amuang amo. So nihangyo ko og pwede ba niya tang tabangan. Og sa wala pagduha-duha niingon siya, sige, mukumit sila og 3.5 million pesos para mahatag sa ato ang pondo, makasugod na kita og palit og materyales. Sa pag-ihap na pod, dili insakto. So kinahanglan ang usa ka bayanihan nga pamaagi pinaagi sa Gawad Kalinga. Kini nga jeep saksi sa pagtukod nato og kusina sa unang adlaw sa landslide. Apan karong adlaw, himuon nato kining jeep o kini nga barangay nga mahimong saksi
sa pagtukod nato og bag-ong kinabuhi sa atong mga biktima sa landslide. Humana ang pagtukod nato og kusina, tabangan nato ang pagtukod og balay ug pagtukod og bag-ong komunidad para uban kita nga magtukod sa bag-ong kinabuhi sa atong mga biktima. Ang kalamidad, isa lamang na kaoportunidad aron magtapok-tapok, magtinabangay kitang tanan. Ang national government ayaw ninyo kalimti nga dili lang balay ang atong itukod dinhi sa inyong lugar. Apan ang ayuda, programa o serbisyo magsugod karong adlaw sa mga adlaw moabot o sa mga bulan pa nga moabot. Gikasiguro namo na kaninyo samtang naa pa ang atong mga opisyalis diri sa inyong lugar. Nakita nako ang model house nga gibuhat nila Konsehal Madicarl o nila Kong Maricar o ni Vice Governor Tyron Uy. Murag, kailangan siguro nato usbon gamay. Kay gusto nato nga ang ilahang mapuy-an very comfortable gyud no ug dili gyud kaayo igang. So willing ni commit, I was able to talk to the speaker kung pwede dungagan namo ang pondo para mas mapanindot pa gyud ang balay dinha sa inyohang evacuation center or sa inyohang permanent nga pagatukuran sa inyong balay. Katupong mga katawhan nga kailangan og ayuda, gipasalig na pud namo kay Madicarl, kay Kong Maricar o kay Vice Gov Tyron o kay Papa Gov nga ato ang payoutan hangtod tanan gyud nga pamilya makadawat diri sa inyong barangay. Kap, Kapitan, daghan kayong salamat Kap sa si Kapitan pod ang nangita og paagi nga pangita og yuta para inyohang mapuy-an. Paningkamutan sa opisina ni Speaker Martin, Attorney Martin Romualdez, nga suportahan namo ug mapatukod sa madaling panahon ang mas nindot, mas konbinyente ug mas comfortable nga balay para sa atong mga biktima sa landslide. Mga minamahal kong IDOQers, nakita nyo po ang iba't ibang mensahe mayroon during sa programa ng groundbreaking tsaka ng opening ng Balay Yanihan dito sa Barangay Panibasan, Bayan ng Mako, Lalawigan ng Davao de Oro. At napakinggan natin ang iba't ibang mensahe ng pasasalamat, pagkakaisa at pagsuporta para sa mga naging biktima po ng Masara noong February 6, 2024. Ngayon po, makakasama natin ang isa sa mga beneficiaries ng mga bahay na ipamimigay ng iba't ibang organization, iba't ibang individual na nasa pamahalaan at iba't ibang individual na kusang loob na tumulong at nagbigay ng suporta sa ating mga biktima ng Masara landslide noong February 6, 2024. Makakasama natin siya, si Ate Jessica Neneng Ibanez. For the past two positibong kwentuhan mayroon ako, ngayon nakita ko na naman siya. So, siya na naman po ang aking pinili kasi gusto ko subaybayan yung naging buhay niya mula sa pagiging biktima ng landslide hanggang ngayon na magiging beneficiary siya ng pabahay dito sa Barangay Panibasan. Te, kumusta ka na matapos ang ilang buwan yung nakaraang landslide? Okay na po kasi nabigyan kami ng tent. Tapos kahit mainit, okay lang. Mm-mm. Kasi wala naman kaming uwian, wala na kaming bahay. Mm-mm. So, yun lang ang choice na pwede namin, Okay. So, ibig sabihin, kasi nakita kami ni Ate Jessica doon sa evacuation center sa isang paaralan. Saan nga yung paaralan na yun? Ilmawab, di ba? mawab siya. Sa Andili. Sir. Okay. Then, mawab lang siya. Lorenzo High School.
Lorenzo High School. Mawab. Ah, okay. Pero parte ng Mawab, bayan ng Oo. Mawab. Magkatabi kasi ang Magkatabi po. Mako at Mawab. Okay. Lumipat kayo sa Tent City. Ang Tent City ay initiative ng provincial government at saka ng municipal government. Paki-describe yung buhay nyo doon sa Tent City. Napakainit ho sa loob ng tent. Mm-mm. Hindi ho kami nagtatagal sa loob. Kasi kung magtagal ka, may sakit kami. Mm-mm. High blood ako, high blood yung asawa ko. Tapos, kahit anong ilang minuto lang, hindi pwede kasi yung hininga mo. Hinahabol mo yung hininga mo. Ay, ganun. Opo. Tapos, kahit isang oras, hindi pwede. Kaya kami nasa tabi kami ng pangpang. Nagkubo-kubo kami. Gumawa kami ng kubo. Oh, okay. Doon na kami matulog, doon na kami kakain, luluto. So, kibali ang Tent City is just ipunan lang ng mga gamit. Ipunan na lang ho, mga damit. Doon kayo pwedeng tulugan. nagbibihis. Oo. Doon na hindi pwede doon. Magbihis ka lang, hindi. Galing ligo, pag magbihis ka doon sa loob ng tent, Ano? mukhang naligo ka Oo, din. oo. Ay, ganun. Alright. Kaya sa kubo-kubo na lang kami. Lagay kayo ng konting damit, pagkain. Oh my God. Doon na lang kayo sasaing. Kahit gabi, hindi pwedeng tulugan. Hindi pwede, sir. Pwede din ng gabi. Pero you have to Pero- open the tent. Oh, sir. Open lahat. Open lahat. Oo. Paki-describe yung tent nyo. Close lahat yun, di ba? Close lahat. Tapos kung tag-init naman, pwede mo buksan lahat. Parang may bintana siya. Wala, sir. Open na, malaki lang. Ganun. Tap- Sa 4 na square. Okay. Open yun, open mo. Pwedeng ma-open. Pwede po. Pero kahit i-open, mainit pa rin. Mainit. Kasi yung nilagyan nyo ng tent, nakabilad sa araw init. lahat. Oo. So, walang covering kahit shade ng Wala, punong kahoy. Wala. Okay. Ilang araw na kayo doon? Mula nung March 15 man siguro yun. March 15 Ay, hindi, kayo. hindi kaagad ako nakaabil ng tent. Oh, Nasa high school pa kami noon. okay. Tapos mga 1 month na siguro ako dyan sa may tent, sir. Mga 1 month na after mga 1 month ka na nakatira doon. Okay. Ang 1 month na yon kahit isang gabi hindi ka natulog sa loob. Nakatulog kami una ng gabi at saka ilang araw lang ho kasi naglagay na kami ng ng kubo-kubo namin kaagad kasi hindi na makaya. Okay lang sa management na maglagay kayo doon ng kubo-kubo. Okay lang sir, hindi wala silang magawa. Kasi kami talagang maglalagay kami, hindi namin kaya. Kasi hindi naman silang naninirahan, kami naman. Tama. Di ba sir? Oo. Kami naman na maapektuhan. Oo. May namatay na doon. May namatay na? Opo, sa may CR namin. Oh my goodness. Oo. Anong kinamatay? Hindi namin alam kasi bigla na lang sa loob ng CR. Sa loob ng CR. May community CR? Meron po. Mainit din sa loob ng CR? Mainit to. I see. Kasi nakikita ko sa mga pictures, talagang open siya, di ba? And then, nandun lahat, nakahilera ang mga tent. Pero walang high blood yun yung namatay. High blood sa sir kasi nagsama kami niyan ng mga ilang buwan kasi president ako ng ng women's tapos siya president siya sa senior. Magsama kami na mag-meeting sa Mako. Tapos may inom siya ng sa dugo kanya. Losartan, parang Anak ganon. ko. And then, lalaki ba? Babae? 64? 64. And you are how old? 60. 60. Pareha kayo senior. Oh. So, na high blood siya. Yan siguro. Pero tirik ang araw nung namatay siya. Oo, tirik na tirik talaga. My goodness. Siguro mga maaga pa yun siya na kapasok tapos gabi na siya nakuha. Mga alas 8 na. Walang naka-notice. Wala. Kung walang nag-CR siguro, gumamit ng CR, Ganun. hindi pa malalaman na. Kasi may nakakita na hindi naman nabubukas yung pinto. Hindi tinulak. Ipagtulak na gano'n, babounce siya.
sinilip sa ilalim may tao. Oh my God. Kawawa naman si nanay. Namatay siya doon. Kaya Hindi kami- nga siya namatay sa landslide. Oo. Sa init naman siya namatay. Ganun, ganun. So para sa inyo, kailangan na talagang lumipat. Oo, talaga. Kailangan nang umalis sa Tent City. So ngayon, merong balayanihan na offering itong grupo ni Vice Governor J.V. Tyron Uy along with Congresswoman Maricar Zamora of the 1st District ng Davao de Oro, along with the councilor ng Mako na si Maricar Sahid, and then yung mga other councilors, and then we have the barangay captain of Panibasan na si Captain Nanak, and then ang kapitan nyo sa Masara, no? At tapos yung Tindog Combal Foundation headed by its chairman na si former Governor Arturo Chungki Uy. Merong pabahay dito. Paano nyo na-avail na maging isa ka sa beneficiaries? Kasi ground zero dapat dito. Ground zero. Opo. Tapos, yung walang-wala na talaga. Siyempre, uunahin sila. Kasi sa pag, nilang tent, mainit na talaga. So, ang ground zero talaga walang mapupuntahan. So, inuuna nila yon. Tapos, yung mga nag-back out na dapat dito na zone 1, nag-back out sila dahil doon sila sa kabila, sa natin ngayon, sa LGU o sa admin, Okay. idi yung zone 2, zone 1, 2 man ako. Zone 2 ka. Di pinasok kami. Kasi sa ganitong edad, inuna nila ako. Kasi 60 ka na. Oo nga, yung capacity to build a house medyo Yes. mahirap na sa parte ninyo. Meron ding isa na senior din. Yun, pinasok. Okay, anong ibig mong sabihin dun sa kabila? Hindi sa admin po talaga. Admin, yung ibig sabihin municipal government ng Mako. Oo. Kasi sila talaga ang magpapabahay sa amin. Di Sila ba, ang sir? gagawa ng pabahay. Oo, sila May talaga gagawa. pabahay na ba? Wala pa po. Wala pa. Wala pa. Ilang buwan na? Mag 4 months siguro. Sir. Mag 4 months na Oo, wala pang 5. pabahay ang municipal government? Wala pa, sir. My God. And here comes this group of the former governor. Sila ang nagkaroon ng pabahay. So, nag-avail ka. Okay. So, anong naramdaman mo ngayon na kasama ka sa magkakaroon ng bahay? Napakasarap po. Dahil? Bakit naiiyak kapag pag-usapan ng babahay? Masaya lang. Masaya. Kasi hinihintay mong magkaroon ng bahay. Nangako ang municipal government sa inyo, di ba? Ikaw hindi ka nagtataka bakit hanggang ngayon sila ang nasa munisipyo, wala pang bahay para sa inyo. Kaya nga, nauna pa yung yung Hindi SB, admin. SB. Yung SB, sino sinasabi yung SB? Si Sir Sahib po. Si Maricar Sahid. Nauna pa Sila siyang na, magkaroon ng initiative. Okay, Kaya kaya malasakit kasi siya. may malasakit. Naintindihan kita kasi alam ko ang pakiramdam ng walang matitirhan. Nung ako'y nagsimulang mag-asawa, nagre-renta lang din kami, umuupa lang din kami sa bahay ng aking lola. And ang hirap magsimula. Tapos kung walang-wala ka, kailangan ka talagang singilin kasi nag-build ka ng pamilya eh. So may responsibility kang magbayad. Tapos ang hirap noon. So naiintindihan ko. Lalong-lalo na, may naipundar ka naman, kaya lang may landslide na nangyari, naganap, at walang-wala. Yung asawa mo ba, yung husband mo is nasa mining nagtatrabaho? Magre-retire na ho siya. Magre-retire na siya. And sa ngayon, hindi pa talaga kaya. Kasi may college ako dalawa. May college ka dalawa. So, ang
isang kilos na magkaroon ng pabahay na ganito, special sa iyo yun. Napaka-special po. Anong iniisip mo nung malaman na may pabahay at pasado ka? Hindi na ako makatulog. Kasi Sa gusto mo saya na ko. lumipat. Oo. So, ate, anong gagawin mo? Alam ko, ang patakaran daw yata sa ganitong pabahay kasi kasama ang GK yung Gawad Kalinga. Gawad Kalinga. Mhm. May patakaran sila. Kailangan kumilos, kailangan may participation, contribution. Ibig sabihin, magpapapawis ka, kikilos ka din, tutulong ka sa paggawa ng bahay. Anong magiging contribution nyo? Yung asawa ko, dito. Araw-araw. Araw-araw. So, habang naglaland preparation, may... Meron, andito sila. Andito na sila? Wow! So, may bayanihan na. Opo, meron na. Lahat na naka-avail, dito na sila. So, Tumutulong. nagre-report na sila dito. Okay lang sa inyo yon. Okay. Hindi kayo nagrereklamo? Ay, hindi. Hindi ko kami nagrereklamo kasi babahay yan eh. Binigay na. Kasi sa amin, pawis lang. Sila pera talaga. Bakit hindi nyo hintayin yung pabahay ng munisipyo? Hindi, matagal na. Ay, hindi ko alam kung kailan. Hindi mo alam kung paano, ano. Eh, dito is sure na. Sure na. Kasi Makita mo na. klaro na no? Ibig sabihin, may land preparation na, may nakikita na tayong backhoe dyan sa harap natin. Tapos yung mga niyog dito na putol na, nagkaroon na ng mga graba, inarrange na, tapos nilista na ang mga pangalan ninyo. Ibig sabihin, mangyayari talaga ngayong taon, 2024. Hindi kagaya nung pangako na magkakaroon ng pabahay, pero hanggang ngayon, wala pa. Ano kaya nangyari? May alam ka? Wala kayong alam. Ngayon naman po, mga minamahal kong IDOQers, ang pangalawa nating makakasama ay isa din sa magiging beneficiary ng balayanihan dito sa Barangay Panibasan, Mako, Davao de Oro. Walang iba kung hindi si Jonard Clint Terraza, galing sa Zone 1 ng Barangay Masara, Mako. Ito talaga yung mga bahay, yung Zone 1, ito talaga yung mga bahay dito na natabunan talaga ng lupa. So, here we have Clint and I'm sure natutuwa ka din na meron kang bahay na matitirhan dito. Opo, talagang masaya po kasi isa po ako sa napili na mabigyan ng pabahay po dito po. Okay, kasi Zone 1 ka, Zone 1 po. di ba? May pamilya ka na, Meron po. may asawa na, Meron din po. may mga anak. Meron po, dalawa. Dalawa ang anak. Dalawa po. Nagtatrabaho ka sa Apex Mining. Opo. Ano ka doon? Ano po, bali contract po kami doon. Minero po ako. Sa loob ng underground po ako nagtatrabaho. Abantero ba tawag sa inyo doon? Miner po. Miner. Miner po. Miner yung talagang Yung title, mga, no? Mga minero po, ganyan. So what do you do doon sa loob? Kami po yung mga nagbablasting po sa loob po. Nagkukuha ng mga graba po para may mapakain po sa sa Apex, yung sa planta po. Okay, nung panahon na nahulog ang lupa, gumuho ang lupa, natabunan ang bahay nyo, saan ka doon? Bali po, nung time na po na naglandslide, nandun po ako sa bahay ng ng tita ko. Tapos, actually po, sorry po kasi talagang masakit po para sa akin kasi hindi naman na kuha yung sali yung pamilya ko sa natabunan, pero yung mga kapitbahay po namin po, talagang masakit po. Yung time na po na naglandslide po, nandun po ako sa bahay ng tita ko, tapos sinabihan ko yung misis ko na, mahal, pupunta muna ako dun sa bahay natin kasi kukunin ko yung mga gamit natin, yung mga natira. Sabi ng misis ko, sige, pupunta ka doon pero mag-toothbrush muna siya, yung misis ko sabi niya. So yun, pinahawakan niya sa akin yung anak ko. Pag hawak ko sa anak ko, mga 5 seconds lang po, gumuho yung lupa. So parang nagpapasalamat ako sa misis ko at sa anak ko at sa Panginoon po kasi
binigyan pa po niya ako ng isa pang tsansa na mabuhay sa mundo. So yan yung kwento mo. Kasi nakalipat na kayo doon. Kalipat na po. 'Di ba kasi yun nga umuulan, 'di ba? Tapos napigilan ka Pigilan po ako pagkakataon. ng misis ko po. Kasi kung hindi po niya ako pinigilan, pumunta ako doon, wala, siguro po, wala na siguro Wala, ako. hindi tayo mag-uusap Hindi tayo ngayon. mag-uusap ngayon. Parang sakit din sa part ko kasi yung mga kapitbahay Yeah. talaga namin doon. So hanggang ngayon sariwa pa sa iyo. Sariwang-sariwa pa po. Kahit na kumukulog lang, bandang uulan, kumukulog lang, parang Hanggang ngayon? hanggang ngayon po. May marinig lang ako nakalabog, parang gaganyanin kong Ganun sarili ba? ko. Parang So trauma. inyo yung trauma, no? Trauma talaga, trauma at nandito pa talaga sa utak ko. Hindi talaga mawala-wala. Okay. So may trauma na kayo. Ang sakit is that wala pa kayong matirhan. Wala pa po. Hindi pa po officially na, kasi doon po sa tent po na tinitirahan namin, talagang mainit po, mainit. Okay, magkapit-bahay din kayo ni ate sa Sa- Tent City. Campo Dos po kami. Campo Dos. Kami po yung sa pangalawang tent city na ginawa po. Doon sa Barangay Malamudaw. So magkaiba ito. Magkaiba po. Yung Campo Uno po, doon po sa Barangay Elizalde po. Yung malapit sa simbahan O ba yung yan? malapit sa simbahan. Tapos kami po, doon kami sa Campo Dos, sa Barangay Malamudaw. Mainit din. Open space din siya. Open space din Walang covering, walang shading ng mga punong po. kahoy. Wala po. Mainit din po. So sa Bisaya pa, bantang, sa Bantang init. talaga. Perting So, bantanga kung sa Bisaya. Perting bantanga. Perting bantanga. So what's the experience inside the tent? Nung pag punta po namin sa tent, yung binigyan na kami, kala ko malamig. Nung nahanto sa nagtagal na po, talagang mainit po talaga. Pero nagtitiis na po kami kasi wala po kaming mapuntahan na ibang bahay. Yun po ang binigay sa amin ng gobyerno. Pinagtitiisan na lang po talaga namin po, kahit Okay. na mainit. Pag nagtitiis kayo, doon din kayo natutulog sa loob. Doon na lang po. Nagbili na lang po ako ng solar na electric fan po, pero yung buga pa rin ng hangin ng solar electric fan is mainit pa din. Mainit pa din. Mainit pa din. Yes, totoo yan. Kahit ilagay mo ang electric fan sa isang kubo na masyadong malapit ang bubong, tapos mainit na sa loob, parang nasa oven, ang buga nun, init pa din. Init pa din po. 'Di ba? So hindi ka na relieve. Walang relief sa iyo 'yon. Wala. Tama? So lalong-lalo na sa mga bata. Yung paglipat nga ng mga anak ko doon po, yung sa primero, wala pa silang mga parang bungang singot yung sa Bisaya pa. Okay. Ngayon, may na po yung mga bata ko, pero inano ko naman po, hindi ko naman pinabayaan ng mga anak ko. Nililigo ko sila umaga, tanghali, hanggang gabi. So 3 beses. 3 beses po sila maligo sa isang araw. Dahil sa sobrang init. Dahil sa sobrang init po. Para iwas din po head stroke sa mga bata po. Okay. Tapos yung misis ko, sinasabihan ko na yung mga bata, pahiran mo ng mainit na yung ng tubig para hindi magano yung katawan nila kasi mainit talaga yung tent. So, anong patakaran doon sa tent? Yung patakaran po doon po, kagaya ng nandito, may nano sila na may pabahay na gagawin si Kap. Pinapirma po nila kami ng waiver. Pag papirma po na sa amin ng waiver po is parang pinapush kami na saan ba talaga kami, saan kami gustong umabil ng pabahay. Pero para sa akin po, na pabor po ako dito sa Ilacap kasi alam ko talaga na mas madali po, mas madali. Kagaya ngayon, may nakita na tayong model house tapos may yung lupa na trabaho na, yung sa kabila hindi pa po namin alam kung meron na ba silang na talaga. Kaya dito po ako nagpursige na mag-avail talaga ng pabahay. Okay. I-correct lang kita kasi ito nakikita natin ngayon according to Vice Governor J.B. Tyrone, hindi pa ba daw ito yung model house? Parang gagawin lang daw itong center, parang action center para sa lahat ng mga bahay na itatayo dito. But regardless, para sa iyo klarong-klaro na magkakaroon talaga ng tirahan. Kung magkakaroon po talaga po, yun po talagang sinabi sa amin ni Vice Gov, ni Konsehal Madicarl at ni Kapitan Kapitan
Kuya Dumalagan. Dumalagan. Yun po Oo. talaga sinabi na sa amin. Na So- may pabahay po talaga kami. Yung mga naapektuhan sa ano. So, simpleng lista lang yan. Kumbaga, Simple dahil wala kang bahay, natabunan ang bahay mo doon, avail ka agad. Avail Walang tanong-tanong kung kanino ka. Wala Walang na ganon. po. Wala na po. I see. Okay. So, nang makita mo ito, anong naramdaman natin? Sobrang saya po. Sinabihan ko nga yung misis ko na, mahal, gusto mong sumama sa akin, tingnan natin yung area. Sabi niya sa akin, wag na, ikaw na lang magano kasi nakikita ko din sa mukha mo na masayang-masaya ka talaga na na-avail natin yung pabahay. Sobrang tuwa po ng misis ko po. Sabi po niya, ay, salamat sa Panginoon kasi maano na talaga, hindi na tayo mainit-initan talaga kasi may permanenteng bahay na tayo matitirahan. Totoo yan. Yun po sinabi ng misis ko. Kaya ako po, nakikita ko din po sa kanya na masaya po siya po. Masaya din ako, lalo na para sa mga anak po namin. Okay. Kasi kung nandun ka sa tent, parang mainit talaga, kawawa yung mga bata. Correct. So, yung waiver, kumbaga, parang pinapili kayo? Pinapili po kami nila po na pag nagpirma kami ng waiver, it means na hindi na kami a-avail ng pabahay ng gobyerno. So, you signed a waiver? Nag-sign up po ako kasi alam ko na po na mas madali lang po dito yung pabahay natin kaysa yung sa gobyerno po. Bakit? Bakit matagal? Bakit hindi mas madali dito at doon hindi? Kasi sa sinabi po nila sa amin na yung pabahay is yung lupa may lilipatan na daw pero hindi pa sila sure kung saan yung area na lilipatan. Unlike po dito sa Kang Kapitan po, talagang sure na po talaga na dito talaga kami sa Panibasan nilalagay. I see. Di katulad ng sinabi nila na hanapan ng area, maraming area ang sinasabi pero hindi pa po nila pinupoint kung saang area po talaga. So, parang ano doon, parang mananaginip ka muna kung saan. Kasi hindi pa sure. Di pa po. At least ito, ebidensya ang magsasabi na may malilipatan dahil may land preparation na eh. Opo. Diba? May pinuputol ng mga niyog and then may mga graba nang naka-arrange. So, no need of wala nang haka-haka. Wala na talagang nakaka. Tunay na po talaga ito. Tunay na Tunay na magkakaroon talaga. ng tirahan. Tunay na may tirahan na po talaga. Alright. So, mas pinili mo dito. Pinili ko po dito kasi alam ko talaga na mas madali po ito. Sabi nga ni Kapitan sa amin noon na yung pabahay natin, hindi na talaga siya aabuti ng ilang buwan. Kasi hindi na po siya kagaya ng previous na mga years na mga pabahay. Kasi ito po, parang more on welding na lang po talaga yung more on roof na lang po yung lahat ng mga niya. Hindi na masyadong mahihirapan pagtayo ng pabahay po. Correct. Kasi prior to this conversation, may napag-usapan kami ng bahagya ni Vice Governor J.B. Tyrone Uy na ang gagawin, ihahanda yung magiging sahig Opo. and then the rest will be color roof. Color po lahat. Yung magiging dingding Dingding niya. niya, tapos yung Oo. color po talaga. And then, kagaya nito yata yun eh, may maraming bintana. And then what is good about this place, malapit kayo sa ilog, Opo. na malinis na ilog na kung saan pwedeng maglaba, Pwedeng maligo, maglaba. and then magkakaroon din kayo ng sapat na supply ng tubig. Opo. 'Di ba? Kasi ang supply ng tubig dito okay eh. Wala po talagang problema sa tubig dito. Yung pagtrabaho po namin kasi para sa model house po, may nagawa na po kaming balayanihan po. Pag-cutting ng mga puno ng nyug dito, nandito na kami. Sumama ka sa pag-arrange, ay sa pag-prepare? Sumama po kami. Nandito po kami, yung mga tinawag kami ni Kap na tulungan natin, mag-prepare dun sa lupa, samahan natin yung yung mga operator ng backhoe, sama tayo doon. Yun po, sumama po kami talaga dito. Hindi po namin pinabayaan kasi alam namin na mas mapadali po yung pagtrabaho dito kung magtutulungan po kami.
That's Sama-sama good. kami. May bayanihan May talaga. bayanihan po talaga kaming ginawa dito. Okay. Sa hindi pa magsisimula, may bayanihan na talaga kaming ginawa. All right. So, sino ang pinapasalamatan mo ngayon na gusto mong marinig nila ang pasasalamat mo? Una sa lahat, magpapasalamat muna ako sa ating mahal na Panginoon kasi binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. At especially kay Kap Kuykoy, magpapasalamat din ako sa kanya. Kay Sir Martin Romualdez, magpapasalamat din ako sa kanya kasi talagang nagpursige siya, nagbigay talaga siya ng pera para may patayo talagang pabahay dito. Kang Sir Madical Sahid, kang Congressman Y. Kurat Zamora. No, si Congressman, ano yan? Maricar. Maricar. Oh. Si Y. Kurat Zamora, yun yung mayor Yung ng mayor, Moncayo. sorry. Oo. Pero tumulong din siya. Tumulong din po. Oh. Kahit hindi na to sakop ni Congressman Maricar Zamora po, at least tumulong pa rin siya po. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanya ng malaki po. Mm-mm. Sa lahat po ng mga tumulong po, yung mga private investor na tumulong po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo po. Mm-mm. Hindi mo mababanggit lahat kasi hindi mo naman memoryado. Hindi ko memoryado po yung iba. Oo. At least, nagpapasalamat ka. Salamat Kung sino man sila, malaki ang puso mo sa pagpapasalamat. Talagang malaki po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong, sa lahat ng mga nag-donate. Maraming salamat po sa inyo po. Yes. And Jonard, congratulations, no? Thank you Excited kami sa IDOQ na makita namin na mangyayari na yung bayanihan, mangyayari na yung pagtayo ng bahay, at higit sa lahat, mangyayari na yung pagtira ninyo sa magiging bago ninyong bahay at magkakaroon kayo ng bagong buhay. Okay? God bless you and congratulations. Thank you po. Salamat po. Okay. Sa buo pong kwento ng paggawa ng bahay sa pangunguna ng Bangon Davao de Oro Team, ang grupo po ng IDOQ, ang produksyon ng IDOQ, lalong-lalo na itong positibong kwentuhan, tayo po ay gagawa ng isang buong documentary. Documentary tungkol sa pagtutulungan ng mga alkalde sa iba't ibang bayan ng Davao de Oro, mga opisyal ng pamahalaan, mga kasundaluhan, kapulisan, mga individual, mga private sector, at ang mga magiging beneficiaries. Sila po ay may gagawing pagtutulungan, bayanihan, upang malikha po itong bahay. So, nangyari po ang groundbreaking ceremony, napanood niyo po yan. At sa mga susunod na araw, kami po sa IDOQ ay tututok na naman upang gawin ang isang produksyon, ang isang full documentary sa kanilang gagawing pagbabayanihan. Kaya, mga IDOQers, abangan po natin ang documentary na iyan dito pa rin sa ating IDOQ by John Paul Siniel na YouTube channel. And thank you very much sa inyong lahat sa panunood ninyo sa positibong kwentuhan na ito ngayong araw na ito. And sa inyong lahat po na nanonood pero hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe. IDOQ by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And you can also share and like our Facebook page, still the same name, IDOQ by John Paul Siniel. For your comments and suggestions, please do send them sa ating email address na naka-flash sa inyong screen o di kaya sa ating messenger sa Facebook. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel.